Kabanata 481. Kung gayon ay hindi ka na makakagawa ng ibang trabaho sa iyong antas. Maaari ka lamang maging isang security guard na may buwanang sweldo na 12,500. Tumingin si Ranran kay Lito ng mapanokso. Walang sinabi si Lito. Ngumiti si Ranran, iniisip na hindi siya nasisiyahan. Sa totoo lang, hindi naman mataas ang sweldo ng security guard. Kung gusto mong kumita, maaari kang pumunta sa construction site para maglipat ng mga brick. Maging masipag at kumita ng 2 o 300 sa isang araw. Pinag-cross ni Ranran ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at mayabang na sinabi, "Syempre, ang halaga ng pera na ito ay wala sa akin. Hindi sapat para sa akin ang mag-almusal, ngunit para sa mga taong nasa ilalim ng lipunan na tulad mo, ito ay isang magandang sweldo." Ngumisi si Lito sa kanyang puso. Ang taong ito ay hindi nais na makahanap ng trabaho para sa kanya. Halatang pinipilit niyang magpakitang gilas sa pagtapak sa kanya. Hindi interesado, walang pakialam na sagot ni Lito. Nagdilim ang mukha ni Ranran. Kumunat ang noo niya at sinabing, "Ano? Kung hindi ka makontento, magkano ang sahod na kailangan mong bayaran para makontento?" Casual na sinabi ni Lito, "Hindi bababa sa 3 milyon sa isang buwan." Puh! Sa sandaling sinabi niya iyon, nagluwa si Ranran. Tumingin siya kay Lito na parang baliw at nginisyan. "Boy, alam mo ba kung ano ang 3 milyon? Kahit ang mga executive ng isang dayuhang kumpanya ay maaari lamang kumita ng daan-daang libo sa isang buwan. Gusto mo ba ng 3 milyon? Puno ng paghamak ang mukha ni Dina. "Master Lou, torpe siguro ang lalaking ito. Huwag mo siyang kausapin ng kalokohan." Hindi siya umiihi at tumitingin sa sarili sa salamin. Lugi siya. How dare he ask for 3 million? Sa isang tabi, tumingin si Tang kay Lito at nakangiting sinabi, "Nagbibiro ka ba?" "Haha." Gayunpaman, umiling si Lito at sinabing may seryosong mukha, "Seryoso ako." Sa pagkakataong ito, maging ang masigla at masayahin na si Tang ay hindi makatawa. Hindi niya napigil ang imulat ang mga mata. Nagtapos siya ng elementarya na may buwanang sweldo na 3 milyon. Baliw ba talaga siya? Agad na lumamig ang kapaligiran, at hindi na pinansin ni Dina at ng iba pa si Lito. Sa wakas ay kumalma si Lito at pipaikit na sana para matulog. Sa sandaling ito, isang matangkad at malakas na lalaki ang lumapit na may malaking kadena na ginto sa kanyang leeg, na tila isang bandido. "Beauty, taga TX Female Group ka ba?" Ngumiti ng may pagnanasa ang lalaki kay Tang at sa iba pa. Sumulyap si Tang sa kanya at naramdaman na hindi siya mabuting tao. Malamig na tumango siya. "Okay." Ngumisi ang lalaki. "Hehe, fan mo ako. Malaki ang ginagastos ko sa'yo. Nga pala, nasaan si Bingbing? Siya ang paborito kong Diyosa." Lumingalinga siya sa paligid at nahulog ang mga mata niya kay Bingbang, na nakasandal sa bintana. Biglang nagningning ang mga mata niya. Marahil ay napansin niya ang tingin ng lalaki, itinaas ni Bingbang ang kanyang ulo at sinulyapan siya. Then she turned her head coldly and continued to listen to the song. Matapos makita ng malinaw ang kanyang mukha, ang lalaki ay labis na nasasabik. "Mas maganda si Beauty Bingbang kaysa sa TV. Pwede ka bang pumunta sa upuan ko para makipag-usap?" Sumimangot si Bingbang siya at tumanggi ng hindi lumilingon. "Hindi." Nagdilim ang mukha ng lalaki. "Miss Sia, don't you give me face. Sineseryoso mo ba talaga ang sarili mo? Di ba artista ka lang? Isang oras na libu-libong tao ang nakasakay at natutulog. Bakit ka nagpapanggap na marangal?" Sa sobrang galit ni Bingbang ay nanginig siya. Dinampot niya ang mineral water na nasa harapan niya at diretsyong sinaboy sa mukha ng lalaki. Sa sobrang galit ng lalaki ay napasigaw siya. Pinunasan niya ang tubig sa mukha at galit na sumigaw, "How dare you pour water on me? Believe it or not, papatayin kita sa harap ng maraming tao." Si Bingbang ay nakasuot ng puting t-shirt at masikip na maong. Fit ang suot niya. Walang pulbos ang kanyang magandang mukha. Sa mga sandaling ito ay namumula ang kanyang mga pisngi sa galit, at ang kanyang magagandang mata ay puno ng galit, na nagpainit sa lalaki. Puno ng kabangisan ang lalaki. Medyo natakot at nagsisisi si Bingbang na masyado siyang impulsive ngayon. Sa sandaling ito, tumayo si Ranran. "Ano? Ikaw brat, gusto mo bang ipaglaban ang hustisya?" Galit na sigaw ng lalaki. Napatingin si Ranran kay Bingbang. Kahit na boyfriend siya ni Dina Jiang, talagang gusto niya si Bingbang. Gayunpaman, masyadong malamig si Bingbang, kaya kailangan niyang magsimula kay Dina. Paano niya pakakawalan ng ganitong magandang pagkakataon para mag-perform? Swoosh! May inilabas siyang tseke sa bulsa at ibinigay sa lalaki. 50,000 pi. Kunin mo ito bilang paghingi ng tawad sa kanya.
Saglit na natigilan ang lalaki. Nang may panunuya, hinampos niya si Ranran sa ulo. Sino ka ba sa tingin mo? Gusto mo akong paalisan ng 50,000. Sa tingin mo ba pulubi ako sa kalye? Puno ng dugo ang mukha ni Ranran, at sa sobrang galit niya ay gusto niya itong patayin, ngunit alam niyang wala siyang lakas. Upang mapanatili ang kanyang imahe, kumuha siya ng isa pang tseke at sinabi na may malamig na mukha, ito ay 100,000. Sapat na ba ito? Boy, medyo mayaman ka, ano? Ngumisi ang lalaki at ikinaway ang kamay sa likod niya. Sa sumunod na segundo, mahigit 100 tao ang tumayo mula sa mga hilera ng upuan sa likod nila, at lahat sila ay nakatitig kay Ranran na may hindi magiliw na mga ekspresyon. Haha, boy, bigyan mo ang bawat isa sa amin ng 100,000. Hindi ako makikipagtalo sa iyo tungkol dito, kung hindi, malalaman mo ang kahihinatnan. Ang tatsulok na mga mata ni Brother Siang ay kumislap ng may kabangisan, at ang kanyang tono ay puno ng pagbabanta. Ang mukha ni Ranran ay kasing putla ng papel. Alam na na-provoke niya ang isang matigas na kalaban, ang kanyang mga binti ay nanginginig ng walang malay. Kuya, hindi naman sa ayaw kong ibigay sayo. Hindi naman ako nagdala ng ganoon kalaking pera. Umungol siya. Ngumisi si Brother Siang at sinabi, pagkatapos ay ilipat ang pera sa lugar. Mayroon kaming kabuoang 15 tao. Kung bibigyan mo ako ng 1.5 milyon, magpapanggap akong hindi ito nangyari. Malapit nang umiyak si Ranran. Gusto lang niyang magpanggap na hindi patas at ma-blackmail ng higit sa 1 milyon ng walang dahilan. Bagamat siya ay nagmula sa isang mabuting pamilya, higit sa 1 milyong ay hindi isang maliit na halaga ng pera. Wala man lang siyang narinig na ingay noong ginugol niya iyon. Ang kanyang puso ay kumirot sa kamatayan. Si Ranran ay masunaring naglipat ng 1.5 milyong kay Brother Siang gamit ang kanyang mobile phone, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita sa buong proseso. Sa pagkakataong ito, muling tumingin kay Bingbong si Brother Siang. I'll give you one last chance. Stay with me tonight. Hindi ako makikipagtalo sa iyo tungkol sa nangyari kanina. Kung hindi, sisirain ko yung mukha mo at pahirapan ka. Mabangis niyang banta. Bagamat nag-aatubili si Ranran na ma-rape ang kanyang diyosa, lumiit siya sa kanyang leeg sa pag-iisip ng bangis ni Brother Siang at hindi nang ahas na magsalita. Hindi umimik sina Dina at Tang. Tungkol naman sa ibang pasahero sa karwahe, ang iba ay nakatingin sa labas ng bintana, habang ang iba naman ay nakatingin sa kanilang mga cellphone, kunwari ay wala silang nakita. Ipinikit ni Bingbong ang kanyang mga mata at nakaramdam ng desperada. Habang tense at tahimik ang kapaligiran, umalangaw-ngaw ang mahinang boses ni Lito. Bastos, patulugin mo ako. Umalis ka. Natigilan ang lahat. Ako ba kinakausap mo? Nanlaki ang mga mata ni Brother Siang at hindi makapaniwalang itinuro ang sarili. Dahan daw ang binuksan ni Lit ang kanyang mga mata. Kalokohan, may mga walang isip pa ba dito? Sa sandaling sinabi niya iyon, ang lahat ay huminga ng malalim at nagkaroon ng parehong isip sa kanilang isipan, patay na ang taong ito. Oo nga, biglang lumubog ang mukha ni Brother Siang, at ang mga asul na ugat ay lumabas sa kanyang noo. Anak, ang lakas ng loob mong pag-alitan ako. Galit na galit si kapatid na Siang kaya tumawa siya, at may bakas ng hangarin na pumatay sa kanyang mga mata. Sumimangot si Lito at sinabing may masamang tingin, isa kang hamak sa lipunan. Mabaho ka. Umalis ka rito, o hindi ako tatayo sa seremonya. Hahaha, bastos ka sa akin. Tumawa ng malakas si Brother Siang, at pagkatapos ay sinabi na may mabangis na mukha, anak, walang isip ka ba o ignorante? Bueno, tuturuan kita ng leksyon ngayon. Tsaka kung masaktan ka mamaya, lumuhad ka at tawagin mo akong lolo ng 3 beses. I'll consider letting you go. Pagkatapos noon, itinaas ni kapatid na Siang ang kanyang kamao, at isang bugzo ng mabangis na hangin ang sumipol. Pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata at bahagyang ikiling ang kanyang ulo. Ang kamao ay lumipad sa kanyang mukha at nabasag sa kanyang likod, na lumikha ng isang malaking butas. Ah! Sa pagtingin sa kapanapanabot na eksenang ito, labis na natakot si Bingbong kaya tinakpan niya ang kanyang bibig, habang sina Dina at Tang ay sumisigaw. Kabanata 482. Huwag kang magtago kung may guts ka. Galit na umungol si Brother Siang nang hindi siya masuntok. Si Lito ay palaging nakaupo sa kanyang upuan. Ni hindi niya ginalaw ang kanyang puwitan, ngunit madali niyang naiwasan ang pag-atake, na nagpahiya kay Brother Siang. Binato niya ng isa pang suntok si Lito. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Lito ngunit hinawakan niya ang kanyang kamao. Haha, boy, you dare to confront me head on. Nung naglalaro ako ng black boxing, kumakain ka pa ng putik sa sinapupunan ng nanay mo. Ngumisi si Kuya Siang.
Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang kanyang mga mata ay nagkontrata ng marahas. Hinawakan ni Lito ang kanyang kamay at walang kamalay-malay na nagpumiglas, nalaman lamang na ang kanyang buong kamay ay tila nakaklamp ng bakal at hindi makagalaw. Sa pagtingin sa payat na mga daliri ni Lito, nagsimulang magduda si Brother Siang sa kanyang buhay. Bibigyan kita ng pagkakataon. Hinawakan ni Lito ang kamay ni Brother Siang at ninisyan. Lumuhad ka at tawagin mo akong lolo ng 3 beses. Pagkatapos ay lumabas ka sa karwahe na ito. Hindi ako makikipagtalo sa iyo. Pinandilatan siya ni Brother Siang at umungal, "How dare you let me?" Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang kamay. Sabayan pa ng tunog ng pagbitak ng buto, pakiramdam niya ay manhid na ang kamay niya. Ah, huwag. Masisira na. Namumula ang mukha ni Brother Siang, at nanlambot ang kanyang mga binti. Lumuhad siya sa harap ni Lito. Aba, masunurin ka. Ang sarap maging aso. Tumanggaw si Lito bilang kasiyahan. Sa sobrang galit ni Brother Siang ay muntik na siyang magluwa ng apoy, ngunit hindi siya nang ahas na kumilos. Kuya! Nang makita ito, mabilis siyang pinalibutan ng mga tauhan ni Brother Siang. Bastos, bitawan mo ang kuya namin. Kung hindi, papatayin ka namin. Ganun ba? Tanungin mo ang kuya mo kung pumayag siya. Bahagyang ngumiti si Lito at nadagdagan ang lakas sa kanyang mga kamay. Inilibot ni Brother Siang ang kanyang mga mata sa sakit at umungol sa kanyang mga tauhan, "Umalis ka dito." Nataranto lahat ang mga nakababatang kapatid. Nagkatinginan sila at kinailangan na nilang bumalik sa kanilang mga upuan. Tiniis ni Brother Siang ang matinding sakit at paulit-ulit na humingi ng awa kay Lito. Lolo, Lolo, please let me go. Lolo, hindi kita nakilala. Nagkamali ako. Well, get lost. Don't let me see you again, or you will regret coming to this world. Binitawan ni Lito ang kanyang pagkakahawak at walang pakialam na binyantaan siya. Nawala ang sakit sa kamay niya. Pakiramdam ni kapatid na Siang ay parang ipinanganak siyang muli. Gamulong siya at gumapang palabas ng karwahe kasama ang kanyang mga tauhan. Sa sandaling ito, tahimik ang buong karwahe, at ang lahat ay tumingin kay Lito ng may pagtataka. Pakiramdam nila ay nanaginip sila. Hindi sila makapaniwala na ang isang mukhang ordinaryong binata ay nagawang patakbuhin ang kuya ng mga gangster sa takot ng walang anumang pagsisikap. Maraming mga batang babae ang tumingin kay Lito ng may paghanga. Sa oras na ito, lumapit ang isang batang babae, may hawak na mobile phone, at sinabi kay Lito, "Little brother, ni-record ko ang proseso ng pag-save mo sa beauty. Maaari mo bang i-post ito sa internet?" Walang pakialam si Lito. Tumanggaw siya at sinabing, "Okay, pero bigyan mo ako ng mosaic." Ayaw niyang sumikat. Kahit saan siya magpunta, pinagchichismisan siya ng mga tao. Oo. Tuwang-tuwang tumanggo ang dalaga at agad na bumalik sa kanyang upuan para i-edit ang video. Well, anong pangalan mo? Biglang nagsalita si Bingbang. Saglit na natigilan si Lito. Hindi niya inaasahan na ang malamig na dilag ang magkukusa para kausapin siya. Lito Argel, isang matapang at agresibong tao. Tumanggaw si Bingbang at bahagyang namula. She asked, "Maaari mo bang ibigay sa akin ang iyong numero ng telepono? Ililibre kita ng hapunan sa ibang araw. Salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon." Okay. Agad ding ibinigay ni Lito ang kanyang numero ng telepono. Salamat. Ngumiti si Bingbang na parang isang namumulaklak na puting rosas, malinaw at walang kamali-mali. Saglit na natigilan si Lito bago siya ngumiti at sinabing, "Dapat kang ngumiti. Mas maganda ka kapag ngumiti ka." Oh, ibig mong sabihin kanina lang ako hindi maganda. Ngumuso si Bingbang na may pahiwatig ng pagiging coquettishness. Haha, hindi. Lahat maganda, pero mas maganda kapag nakangiti. Walang magawa si Lito. Nang marinig ang papuri ni Lito, hindi naiwasang iangat ni Bingbang ang kanyang ulo na nakaramdam ng kaunting pagmamalaki. Sa kabilang panig, 2 pares ng masasamang mata ang malapit ng bumaril kay Lito na parang salan. Si Renren ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Noong nakaraan, kahit paano niya sinubukang pasayahin siya, hindi pa siya kinausap ni Bingbang sa ganoon kalamag na tono. Akala niya ito na ang personalidad niya, ngunit hindi niya inaasahan na mapapangiti siya ng napakasaya sa unang pagkakataong makita niya ang tauna na ito. How dare you try to lay your eyes on the woman I like? Lito, tama ba? Tatandaan ko pangalan mo. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at nag-isip ng mabangis. Bingbang, hindi mo na kailangang gumastos ng napakaraming pera. Kuya Lito, ililibre kita ng pagkain. Pagdating ng oras, sabay na tayo. Ngumiti si Ranran at nagkunwaring ngumiti.
Gayunpaman, ang kanyang namamagang mukha ay mukhang nakakatawa. Siyempre, alam ni Lito na ang lalaking ito ay ayaw umamin, ngunit wala siyang pakialam. Habang nasa daan, walang tigil na nag-uusap sina Bingbang at Lito, na umaakit sa inggit at inggit na mga mata ng isang grupo ng mga lalaking sa karwahe. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nakarating na rin sila sa kabisera. Pagkatapos magpaalam kay Bingbang at sa iba pa, si Lito ay lumabas ng istasyon ng mag-isa. Habang naglalakad siya, hinarang siya ng isang dalagang may makapal na make-up at murang pabango. Masahe boss. Libre kita. Ngumiti si Lito. Libre. Anong klaseng magandang bagay ito sa mundo? Kuya, ang gwapo mo. Sa isang sulyap lang kita nakita. Kung hindi mo ako sisingilan, I promise to serve you well. Kinusat ng babae ang kanyang mga mata ng hindi maliwanag, pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Lito at inilayo siya ng walang sinasabi. Nawala sa pag-iisip si Lito at hindi na lumaban. Dinala siya ng babae sa ilang kalye at lumiko sa isang eskinita. Pagkaraan ng 7 o 8 pagliko, nakarating sila sa isang sira-sirang bakuran. Tumingin si Lito sa sira-sirang kapaligiran at tumingin sa babae. Di ba masahe? Bakit tayo nandito? Itinaas ng babae ang mapupulang labi at ngumisi. Pagkatapos ay sumigaw siya sa labas, Kuya Siyang, nandito na ang paninda. Sa oras na ito, mahigit 12 tao ang pumasok mula sa pinto. Tiningnan ni Lito ng malapitan at nalaman na ang grupo ni Brother Siyang ang nakilala niya sa tren. Nako, hindi ba ito ang magaling kong apo? Anong meron? Ang tagal na rin kitang hindi nakikita at nami mismo si Lolo. Pinag-cross ni Lito ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at nanunukso ng nakangiti. Nang marinig ito, agad na tumaas ang presyon ng dugo ni Brother Siyang, at diretso niyang hinugot ang pakwan na kutsilyo sa kanyang baywang. Boy! This is my territory. Hindi ka talaga takot sa kamatayan. Kalmado ang ekspresyon ni Lito habang nanunuya. Ang hindi takot sa kamatayan ay ikaw. Tumawa si Brother Siyang at sinabing, aaminin ko na mas magaling ka sa akin, ngunit isa ka lang talagang laman at dugong katawan. Mayroon akong higit sa 12 bakal na kutsilyo, at bawat isa sa kanila ay maaaring gawing hedgehog. Malamig na ngumiti si Lito. Pwede mong subukan. Sabay na tayo at tadteren itong mayabang na munting bastos na parang karne. Ganap na inis si Brother Siyang. Sa isang sigaw, mahigit 12 ng kanyang mga tauhan ang humawak ng kanilang mga kutsilyo at sumugod kay Lito. Paulit-ulit nang inisya ni Brother Siyang na para bang nakita niya si Lito na nakahandusay sa pool ng dugo. Gayunpaman. Klang! 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 Mahigit 12 bakal na kutsilyo ang tumama sa katawan ni Lito, na nagdulot ng nakakasilaw na mga spark. Si Lito ay hindi gumalaw at hindi nasaktan, ngunit ang 12 bakal na kutsilyo ay nasira lahat sa 2 piraso. Ghost! Ghost! Natakot ang mga nakababatang kapatid, at tumindig ang kanilang mga balahibo. Tumalikod sila at tumakbo palabas. Isang uhaw sa dugo ng ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Lito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at ang bakal na pinto, na ilang metro ang layo, ay sumara. Ang labasan ay naharang, at lahat ng nakababatang kapatid ay lumuhad at yumuko kay Lito para sa awa. They are invulnerable. Ano bang pinaglalaban nila? Kabanata 483. Hindi pinansin ni Lito ang mga lalaking iyon at dumiretso kay Brother Siyang. Klang! Ang bakal na kutsilyo sa kamay ni Brother Siyang ay nahulog sa lupa. Sa sobrang takot niya ay nagbago ang mukha niya, at nanlalaki ang mga mata. Nauutil niyang sabi, Sino? Sino ka? Ang mga sulok ng bibig ni Lito ay gumulong sa isang malamig na ngiti. Isang taong hindi mo kayang saktan. Nakaramdam ng lamig si Brother Siyang na para bang tinutukan siya ng isang sinaunang mabangis na hayop. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang eye cellar. Flop! Lumuhad siya. Kuya, mali ako. Hindi ko na uulitin. Alam na alam niyang hindi siya ordinaryong tao dahil lang sa pagkilos ni Lito ngayon. Sa tren, ipinaalala ko sa iyo na kapag nakita kita muli, magsisisi kang dumating sa mundong ito. Walang malasakit ang tono ni Lito, ngunit puno ito ng nakasusuklam na presyon. Tumingin siya kay kapatid na Siyang ng may habag, na para bang nakatingin siya sa isang taong naghihingalo. Pero tulala ka pa rin na hindi ka maliligtas. Tutulungan lang kita. Pagkatapos noon, diretsyong hinampis niya si Kuya Siyang sa ulo. Basag. Sa isang malutong na tunog, ang ekspresyon sa mukha ni Brother Siyang ay biglang nalamig at siya ay bumagsak sa lupa ng malakas. Sa pagtingin sa kalahati ng ulo na napunit ng sampal, ang mga nakababatang kapatid ay natakot sa kanilang mga talino. Umihi sila at nagyuko ng desperado. Kuya, nagkamali kami. Please spare our lives.
Pumalakpak si Lito at sinabing, pakiusap, iligtas ko ang inyong buhay. Kailangan niyong ilihim ito. Mula ngayon, susundin niyo ang aking mga utos. Oo. Susundan ka namin sa hinaharap. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng kababata at nagmamadaling tumango. Naglabas si Lito ng isang bote ng porselana at nagbuhos ng higit sa 100 pulang table tas. Ito ay isang slow fire poison. Ito ay tumatagal ng 1 buwan upang magkabisa. Kung hindi mo iniinom ang antidote sa oras, ikaw ay dumudugo at mamamatay ng malungkot. Iniunat niya ang kanyang kamay at malamig na sinabi, isa para sa bawat tao. Ang mga lalaking iyon ay pawang dumaranas ng TB. Walang gustong kumuha ng lason, ngunit kung hindi nila ito kinuha, baka mawalan sila ng buhay. Kaya kinailangan nilang lunukan ang gamot na nakapikit. Sinulyapan ni Lito ang karamihan at sinabing, ngayon, pindutin ang 2 daliri sa itaas ng pusod mo. Nataranta ang lahat at ginawa ang sinabi niya. Hooray! Ang lahat ay nakaramdam ng matinding kirot na nagpabuntong hininga. Sabay na namutla ang mga mukha nila. Tila ito ay talagang isang lason. Hindi sila tinakot ni Lito. Very good. A month later, if you are very good, I will give you the antidote. Tumango si Lito na may kasiyahan. Sino sa inyo ang supervisor? Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, isang parisukat ang mukha na lalaki na may katamtamang pangangatawan ang humakbang at sinabing may mapait na mukha, ako. Tumango si Lito. Anong pangalan mo? Goryo Kao. Sinabi ni Lito, ibigay mo sa akin ang iyong numero ng telepono. Kung kailangan ko ng anuman, direktang makikipag-ugnayan ako sa iyo. Si Goryo ay hindi nang ahas na maging pabaya at mabilis na tinawag siya. Tinawagan siya ni Lito at sinabing, ito ang numero ko. Maaari mo akong kontakin kung may kailangan ka. Gayun din, ang pangalan ko ay Lito Argel. Pagkatapos niyang ibigay ang mga tagubilin ay umalis na siya. Nang makarating siya sa pinto ay nasulyapan niya ang babaeng makapal ang make-up. Nagtago ang babae sa sulok, natatakot na makita siya ni Lito. Nang makita niya si Lito na naglalakad palabas ng pinto, nakahinga siya ng maluwag. Mukha mo. Ibinaling ni Goryo ang kanyang tingin at nakita ang mukha ng babae. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Nagmamadaling kinuha ng babae ang salamin at tinignan ito. Biglang lumitaw ang ilang mabangis na sugat sa mukha niya. Ang isa sa kanila ay pinutol mula sa sulok ng kanyang bibig hanggang sa kanyang tainga, na labis na duguan at kakilakilabot. Ah! Tinapon ng babae ang salamin at halos mawalan ng malay. Gusto niyang magsalita at umiyak, ngunit nang ibukan niya ang kanyang bibig, nalaman niyang hindi siya makapagsalita at makasigaw na lamang. Siya ay naging isang pipi. Nakasindik ang lahat sa eksenang ito. Obviously, ang nagsimula nito ay ang God of Massacre. Kuya Goryo, sino ang nasaktan natin? Sabi ng isang gangster na malungkot ang mukha. Umiling si Goryo at bumantong hininga. Nanlumo siya kaya hindi siya makapagsalita. Umalis si Lito sa patio at naglakad sandali. Bigla niyang narinig ang leather paper bag na ibinigay sa kanya ni Mark. Naghanap siya ng upuan na mauupuan at binuksan ang leather paper bag. May 3 bagay sa loob, isang sulat, isang larawan, at isang puting jade pendant sa isang plastic bag. Ang unang liham na binasa ni Lito ay isinulat ni Mark. Litka, may mga bagay na hindi ko pa nasasabi sa iyo ng malinaw. Ngayon ay sasabihin ko na sa iyo ng detalyado. Ang taong gusto mong protektahan ay apo ni Professor Jiang. Ang pangalan niya ay Yang Si Jiang. Pero dahil nasaktan ang babaeng ito sa puso, ilang beses na namin siyang nakipag-usap, ngunit tumanggi siyang protektahan siya ng mga tao. Kaya kami ay nagpeke ng isang peking pagkakakilanlan para sa iyo upang manatili sa kanyang pagkakakilanlan. Mula ngayon, hindi na ikaw ang tagapagtanggol na ipinadala ng militar, kundi apo ng kasamahan ni Professor Jiang. Upang maprotektahan si Professor Jiang, isinakripisyo ng kanyang kasamahan ang kanyang sarili sa larangan ng digmaan. May utang na loob sa kanya si Professor Jiang. Kaya't, sana ay magkasama kayong dalawa at magkaroon ng magandang relasyon. Nang mabasa ito, ang ulo ni Lito ay napuno ng mga itim na linya. Upang maibalik ang pabor, kailangan kong pakasalan ang kanyang apo. Hindi ba ito isang kalokohang pandaraya? Natanong mo na ba ang opinyon ko? Kung pangit siya, malaking kawalan ang mararanasan ko. Sa oras na ito, lumabas ang larawan sa ilalim ng liham. Kinuha ito ni Lito at tiningnan, at agad na nagkontrata ang kanyang mga mag-aaral. Oh my God! Sa larawan ay isang pangit na babae na may nakakalokong ngiti at singkit na mga mata. Makapal na kilay, maliliit na mata, malalaking butas ng ilong, at isang hibla ng malagaong balahibo ng ilong ang lumabas mula sa loob. Parang mga bituin sa langit ang mga pockmark sa mukha niya.
Kung magsuklay pa siya ng 2 pang tirentas ng abaka at magsuot ng maliit na pulang bulaklak, magmumukha siyang bulaklak. This is too horrible. I'm afraid that I can't even eat when facing her every day. No, I can't do this anymore. Galit na nagmura si Lito. Ilalabas na sana niya ang kanyang telepono at tawagan si Mark, bigla niyang nakita ang isang linya ng mga salitang parang lamok sa ibabang kaliwang sulok ng larawan. Hehe, natatakot ka ba? Hindi ito apo ni Professor Jiang. Napakaganda daw ni Yang si Jiang. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Nakahinga ng maluwag si Lito. Kasabay nito, 100 beses niyang hinamak si Mark sa kanyang puso. Hindi niya akalain na ang matandang ito na kadalasang mukhang seryoso ay mahilig din pala sa ganitong klaseng pakulo. Gayunpaman, medyo kinakabahan pa rin siya. Tutal wala naman siyang nakitang tao. Kung mas pangit siya kaysa sa larawan, malamang na mamatay siya sa lugar. Sa huli, sinabi rin ni Mark na ang Jade Pendant ay isang token na ibinigay ni Professor Jiang. Kung ibibigay niya ito kay Yangtze, mauunawaan niya at hilingin niyang magtagumpay siya. Napabuntong hininga si Lito. Wala siyang choice kundi pumayag sa hiling ng iba. Hindi siya nakatakas. Matapos ilagay ang mga liham sa kanyang backpack, umalis si Lito para sa address sa sulat. Makalipas ang 1 oras, tumayo siya sa ilalim ng isang napakagandang gusali sa Jingcheng City at tumangala sa matayog na glass business building. Hindi niya maiwasang purihin ito. Donghong Company, napakagandang kumpanya. Pumunta siya sa sahig kung saan matatagpuan ang Donghong Company at pumunta sa front desk. The receptionist gave him a standard smile and asked with a smile, "Hello, sir. What can I do for you?" May hinahanap ako, sabi ni Lito. Ngumiti ang receptionist at nagtanong, sino ang hinahanap mo? Naalala ni Lito. Mukhang tinatawag na. Jiang. Ano? Oh, nga pala, Yang si Jiang. Napawi ang ngiti ng receptionist nang marinig ang pangalang Yang si Jiang. Kabanata 484. Sir, may appointment po ba kayo kay Chairman Jiang? Ang receptionist ay tumingin kay Lito ng mahinahon, at ang kanyang tono ay hindi masyadong maganda. Umiling si Lito. Wala. Gayunpaman, labis siyang nagulat. Akala niya ay nagtatrabaho lang si Yangtze dito, ngunit hindi niya inaasahan na siya pa rin ang boss ng kumpanya. Nang marinig ang mga salita ni Lito, tuluyang nagdilim ang mukha ng receptionist. I'm sorry, pero walang appointment. Si President Jiang ay hindi makakakita ng mga bisita. Mangyaring bumalik. Walang balak umalis si Lito. Sinabi niya nang may katiyakan, kailangan ko siyang makita. Haha, sir, to tell you the truth, I'm afraid that it's not your turn to meet all the people in the capital who want to see Miss Jiang from here. Ninitian siya ng receptionist. Nakita na niya na ang lalaking ito ay napakasama na at gusto pa niyang kumain ng karne ng sisni. Medyo nalungkot si Lito, ngunit kailangan niyang tapusin ang gawain. Inilabas niya ang jade pendant sa bulsa at inilagay sa mesa. Ibigay mo ito kay Yang si Jiang. Kapag nakita niya ito, natural na lalapit siya sa akin. Natigilan ang receptionist. Gusto niyang tumanggi, ngunit kalmado ang ugali ni Lito. Saglit na nag-alinlangan ang receptionist at sinabi sa isa pang batang babae, ibigay mo ito kay Miss Jiang. Pagkatapos, pinandilatan niya si Lito, hindi alam kung ano ang kanyang ginagawa. Sa sandaling ito, pumasok ang isang binata na may masayang mukha, na may hawak na 79 na pulang rosa sa kanyang kamay. Ang lalaki ay nakasuot ng high-end na azima na puting suit, na may mamantika na ulo at isang kulay rosas na mukha. Umaalingaw-ngaw sa hangin ang bango ng pabango ng lalaki sa kanyang katawan. Sumimangot si Lito at tahimik na lumayo ng ilang hakbang. Beauty, nasa kumpanya ba si Chairman Jiang? Sumandal ang lalaki sa front desk at nakangiting tanong. Ang gintong relo sa kanyang palso ay partikular na kapansin-pansin. Naglabas siya ng isang box ng imported na chocolate at inilagay sa harap ng receptionist. Ito ay para sa iyo. Oh, young Master Shangguan, halika, bakit ang galang mo? Nakangiting parang bulaklak ang receptionist. Magalang siya, ngunit mabilis niyang iniligpit ang tsokolate. Isang gwapong ngiti ang ipinakita ni Harold at sinabing, Beauty, sabihin mo sa akin ang recent schedule ng boss mo. Namula ang receptionist at sinabing, walang social activities o meeting si Miss Jiang ngayong gabi. Uuwi siya pagkatapos ng 10 minuto. Kung gusto mo siyang yayain, magandang oras ngayon. Nakikita ko. Sinapo ni Harold ang kanyang baba na may kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha at gumawa ng plano sa kanyang puso. Ahem, hindi ka maaaring makipag-appointment sa kanya ngayong gabi. Sa isang tabi, dahan-daang nagsalita si Lito. Tumingin si Harold sa direksyon ng boses at kumunat ang noo. Sino ka? Hindi naman nabigo ang babaeng gusto ko.
Young Master Shangguan, huwag pansinin ang taong ito. Hinahanap din niya ang aming presidente Jiang. Inilibot ng receptionist ang kanyang mga mata kay Lito. Haha, I was right. Koga pala. Ngumisi si Harold at tumingin kay Lito mula ulo hanggang paa ng may panghahamak. Boy, kindly give you a piece of advice. Mas mabuting umalis ka na agad. With your character, you don't deserve to carry Yangtze's shoes. Haha, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Lalabas si Yangtze para makita ako. Mahina akong ngumiti si Lito. Kahit sino ay maaaring magyabang, ngunit ito ay sayang na hindi ito magiging katotohanan. Sarcastic na sabi ni Harold. Ang ganitong uri ng talunan ay hindi kwalipikadong sabihin ang mga salitang, Yangtze Jiang. Si Lito ay labis na hindi nasisiyahan kay Harold. Bahagyang ngumiti siya at sinabing, dahil hindi ka naniniwala sa akin, bakit hindi tayo tumaya? Si Yangtze ay personal na lalapit sa akin sa loob ng 5 minuto, at maaari kang magpasya kung ano ang taya. Tumawa ng masama si Harold. Sige, kung sino ang matalo ay iinom ng tubig sa inidoro. Paano ba yan? Do you dare? Ito ay isang deal. Tumango lang si Lito. I have to say, your taste is very special. Ngumuso si Harold at pareho silang napatigil sa pag-uusap. Tinitigan ng receptionist si Lito nang walang imak. Wala na ba sa isip ang lalaking ito? Paano siya lalabas kasama si President Jiang? Imposible. Sa oras na ito, na sinasabayan ng maindayog na tunog ng mataas na takong, isang magandang figure ang lumitaw sa paningin ni Lito. Walang duda na si Yangtze ay isang kagandahan, isang nangungunang kagandahan. Siya ay may perpektong hugis itlog na mukha, isang maislan at matalim na baba, isang pares ng maislan at mahinang peach blossom na mga mata, isang tuwid na ilong, isang mapula-pula at matambok na bibig, at mahaba ang itim at malambot na buhok, na nakalaylay hanggang sa kanyang baywang na parang damong dagat. Lalong uminit ang kanyang figure. Matambok at balingkinitan ang kanyang figure. Nakasuot siya ng puting suit, marangal at eleganteng. Ang kanyang dalawang balingkinitan at tuwid na binti ay nababalot ng itim na seda, na nagpapagulo sa imahinasyon ng mga tao. Si Lito ay talagang natulala dito saglit. Nais ni Harold, na nasa tabi niya, na idikit niya ang kanyang mga mata kay Yangtze. Naramdaman ng madamdaming mata ng dalawang lalaki, sumimangot si Yangtze, at bakas ng pagkasuklam ang sumilay sa kanyang malamig na mga mata. Sa oras na ito, ang receptionist sa tabi ni Yangtze ay may ibinulong sa tenga ni Yangtze, at itinuro si Lito gamit ang kanyang daliri. Tumango si Yangtze at naglakad patungo sa kanila na may kalmadong mukha. Anak, pwede ka nang uminom ng tubig sa inidoro. Pagmamalaki ni Harold. Paanong may kinalaman ang maladiwata na dilag tulad ni Yangtze sa talunan na ito? Ngumiti si Lito at walang sinabi. Tuwang-tuwang tinanggap siya ni Harold. Yangtze, gusto kong hilingin sa iyo na. Hindi man lang siya nilingan ni Yangtze. Dumiretso siya kay Lito na may diretsong mukha at nagtanong, sa iyo ba ang jade pendant na ito? Nakaamoy si Lito ng hindi maihahambing na kaaya-ayang halimuyak at hindi ito mailarawan ng mga salita. Napatahimik siya at tumango. Akin ito. Humph. Bahagyang dumilim ang mukha ni Yangtze. Mabilis niyang sinulyapan si Lito na may lalong pangit na ekspresyon. Sandali lang. Magpapalit na ako. Tere sa coffee shop. Iniwan niya ang mga salitang ito ng malamig, tumalikod at umalis. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong. Napakalamig ba ng lahat ng dilag? Nagkataon na nag-specialize siya sa paggamot sa lahat ng uri ng lamig. Tumingin siya kay Harold at nakangiting sinabi, Master Shangguan, kumusta? Nagsusumite ka na ba? Punta tayo sa banyo. Si Harold ay mukhang gulat at galit na parang nakalunok ng langaw. It's impossible. Paanong nakipag-date si Yangtze sa isang talunan na katulad mo? What is going on? Pakiramdam ni Harold ay nababaliw na siya. Kalahating taon na niyang hinahabol si Yangtze, ngunit hindi siya pinansin ni Yangtze. Ngayon pa nga siya ang nagkusa na anyayahan ang isang talunan na uminom ng kape. Isa itong malaking dagok sa kanya. Sumimangot si Lito at sinabing, Oy, gusto mo bang uminom o hindi? Kung ayaw mong uminom, bigyan mo ako ng pera. Ilabas mo lahat ng pera mo. Sa harap ng receptionist, si Harold ay hindi babalik sa kanyang salita para sa kapakanan ng kanyang reputasyon, at uminom ng tubig sa banyo. Inilabas niya ang wallet, inilabas ang lahat ng pera, at galit na inihagis sa front desk. Brat, maghintay ka lang. Nakapilipit ang mukha, umalis siya dala ang mga rosas sa kanyang mga braso. Kabanata 485. Kinuha ni Lito ang pera, dinilaan ang kanyang mga daliri, binilang, at nalaman na mayroong 5,000. Inilagay niya ito sa kanyang backpack ng may kasiyahan. Bastos, parang wala kang nakitang pera.
Sa isang tabi, ngumuso ang receptionist at hinamak siya sa mahinang boses. Maya-maya, lumabas si Yangtze. Nagpalit siya ng itim na chiffon dress, na naging kasing kinis ng balat niya. Gayunpaman, ang estilo ay napaka-konserbatibo. Ang mga butones ay nakatali hanggang sa kanyang leeg at ang palda ay mas mahaba kaysa sa kanyang mga tuhod. Nang makita si Lito na nakatingin sa kanya, napangisi si Yangtze sa kanyang puso. I don't believe na may makikita ka kapag ganito ang pananamit ko. Nag-walkout silang dalawa. Hindi nakaimik si Lito habang sinabing, pupunta tayo sa isang coffee shop, hindi para dumalo sa isang libing. Bakit ganito ang suot mo? Napakaganda ng set ngayon, ipinapakita ang iyong dibdib at puwitan. Tumahimik ka. Galit na sigaw ni Yangtze, at ang kanyang magandang mukha ay puno ng galit. Galit na galit siya. Parang huligin ang mga salita at ugali ng lalaking ito. Bakit siya tinuro ni Lolo? Sa kabilang banda, medyo nakatali si Lito. Talagang nagninangas ang ugali ng dilag na ito. Hindi niya maiwasang purihin ang magandang figure nito. Pagdating nila sa parking lot, pinag-cruise ni Yangtze ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at itinaas ang kanyang baba. Aling sasakyan ang kotse mo? Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong. Wala akong kotse. Kara-rating lang niya sa kabisera. Saan siya nakakuha ng kotse? Inilibot ni Yangtze ang kanyang mga mata sa kanya. Tama. Casual ang pananamit ng lalaking ito. Paano siya makakabili ng sasakyan pagdating niya sa Jingcheng City? Tapos kunin mo ang kotse ko. Galit siyang naglakad papunta sa isang mamahaling sasakyan, binuksan ang pinto, at umupo sa driver's seat. Pumunta si Lito sa kabilang bahagi ng kotse. Sa sandaling binuksan niya ang pinto ng front passenger seat, galit na sumigaw si Yangtze, pumunta ka sa back seat. Bagamat si Yangtze ay 21 taong gulang lamang, siya ay naging pangulo sa loob ng 2 taon. Ang kanyang mga salita ay marangal at hindi mapag-aalinlanganan. Akala niya ay matatakot si Lito, ngunit kumilos siya na parang walang narinig at umupo sa passenger seat. Galit na tinitigan siya ni Yangtze, at ang mga mata niyang hugis almond ay kumikislap sa lamig. Anong tinitingin-tingin mo? Masyado ba akong gwapo? Ngumisi si Lito sa kanya. Tila kumain ng langaw si Yangtze. Sa sobrang galit niya ay namula ang mukha niya. Ngumuso siya at tinapakan ang pedal ng gas. Maya-maya, nakarating sila sa isang napaka-high-end na kafe. Pagpasok pa lang nila ay mainit na sinalubong sila ng restaurant manager. Miss Jiang, katulad ka pa rin ba ng dati? Tumango si Yangtze. Sa pangunguna ng manager ng coffee shop, pumunta sila sa window seat. Bigyan mo ako ng isang tasang barako na kape at walang asukal. Ikaw naman. Malamig siyang tumingin kay Lito. Nagkibit balikat si Lito. Hindi ako sanay umiinom ng kape. May beer ka ba? Nang marinig ito, halos berde ang mukha ni Yangtze. Ang manager ng kafe sa tabi niya ay tumingin kay Lito na may panghahamak. Paumanhin, wala kaming beer, mayroon lang kaming lahat ng uri ng imported na kape. Saan siya pumunta sa kafe para uminom ng beer? Malamang na hindi ito ang unang beses na pumunta ang lalaking ito sa kafe. Walang beer. Hindi talaga masarap. Umiling si Lito. Nanlamig ang mukha ng manager at mukhang hindi siya masaya. Halatang matanda na siya, pero naglakas loob pa rin siyang sabihin na hindi sila magaling. Makapal talaga ang balat ng lalaking ito mula sa ibang bansa. Nakaramdam ng hiya si Yangtze. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagdala kay Lito dito. Nagkibit balikat si Lito at sinabing, pagkatapos ay bigyan mo ako ng isang basong tubig. Ang kape ay mapait, parang ihi ng kabayo. Hindi ako nasanay. Nang marinig ito, halos iluwa ni Yangtze ang isang subo ng dugo. Ihi ng kabayo. Paano niya nasabi na ihi ng kabayo ang kape? Hindi ba niya ako niloloko? Ang manager ng coffee shop ay tumingin kay Lito na parang nakatingin sa isang halimaw at saka umalis. Habang naghihintay ng kape, malamig ang mukha ni Yangtze. Iniangat niya ang ulo niya at tumingin sa labas ng bintana. Hindi niya nilingon si Lito, na para bang may iniisip siya. Ipinatong ni Lito ang kanyang baba sa kanyang kamay at iniwas ang kanyang tingin sa mukha ni Yangtze. Habang pinagmamasdan niya ang magandang mukha nito ay lalo itong nagiging kaakit-akit. Mukhang hindi talaga nagsinungaling sa kanya ang matandang si Mark Chin. Dahil sa mukha nito, kinailangan niyang tapusin ng maayos ang gawain. Hindi dahil mayroon siyang anumang lihim na motibo para kay Yangtze. Naramdaman na lang niya na sayang ang magandang babae na kinidnap at pinatay. Hindi alam ni Yangtze ang psikolohikal na aktibidad ni Lito. Naramdaman na lang niya na ang lalaking ito ay nakatitig sa kanya ng may pagnanasa. Bastos. Napakadumi mo. Sumimangot siya at nagmura sa puso niya. Makalipas ang ilang minuto, nakahain na ang kape at tubig. Kinuha ni Yangtze ang maliit na silver na susi at hinalo ang kape.
Pagkatapos ay dinampot niya ang tasa ng kape at magiliw na humigop. Ibinaba ang tasa, tila nakapagdesisyon na siya. Kinuha niya ang isang susi sa kanyang bag at inihagis ito sa harap ni Lito. Alam kong nagpakita ng kabaitan ang lolo ko sa pamilya mo, kaya hindi kita tatretuhan ng masama. Ito ang susi ng bahay sa ilalim ng pangalan ko. Mula ngayon ay sa iyo na. Siya ay simple at malamig na nagsalita, pagkatapos ay kumuha ng isang piraso ng papel at isang panulat, nagsulat ng isang bagay, at itinulak ito kay Lito. This is the address of the house. You can live there today. Kapag free ako in few days, we will go to handle the transfer. Sinulyapan ni Lito ang note at ang susi, hindi gumagalaw. Tumingin siya kay Yangsi at nagtanong, sa bahay ka na ba nakatira ngayon? Nakaramdam si Yangsi ng lamig sa kanyang gulugod. Napakabait talaga ng lalaking ito sa kanya. Hindi ako nakatira doon. Malamig niyang sagot. Inilahad ni Lito ang kanyang mga kamay at tapat na sinabi, kung hindi ka nakatira doon, bakit ako titira doon? Dapat akong tumira sa iyo. Gusto niyang protektahan si Yangsi anumang oras, kaya imposibleng mahiwalay ito sa kanya. Ngunit nang ang mga salitang ito ay nahulog sa tainga ni Yangsi, may isa pang layunin. I'm alone with you. How can we live together? I warned you. Although my grandfather wants to drag you and me together, I'm telling you very clear na imposibleng magkatuluyan tayo. Huwag mo nang isipin na lumapit sa akin. Naikuyom ni Yangsi ang kanyang mga kamao at tuwang-tuwa na sumagot. Kapag tinanggihan ng ganito, malamang na kahit sinong lalaki ay mapapahiya. Gayunpaman, walang pakialam si Lito. Ayaw niya talagang habulin si Yangsi. Isa lang ang pakay niya. Poprotektahan niya ito sa loob ng 2 buwan, at pagkatapos ay maghihiwalay sila. Si Lito ay may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha habang siya ay nakangiti. Beauty, hindi ako ang nagpumilit na mamuhay sa iyo. Ito ay hiling ng lolo mo. Dahil hindi ka pumayag, tatawagan ko ang lolo mo at ipapaliwanag ko sa kanya. Pero, baka madismaya siya sa iyo. Hindi. Sa sandaling sinabi niya ito, agad na natarante si Yangsi. Ang kanyang mga magulang ay namatay mula pa noong siya ay bata, at ang kanyang lolo ang kanyang pinakamalapit na kamag-anak. Ayaw niyang bigwan ang kanyang lolo. Isang nasisiyahang ngiti ang sumilay sa mga mata ni Lito. Sa katunayan, hindi niya alam ang numero ng telepono ng lolo ni Yangsi. Isa lang itong sugal. Masaya niyang inabot. Kung gayon, pumayag ka. Okay, Miss Jiang? Sana ay mabuhay tayong magkasama ng masaya sa hinaharap. Humph! Ngumuso si Yangsi at inikot ang mga mata sa kanya. Binabalaan kita, kahit na magkasama tayo, huwag mag-isip. Imposible tayo. Sabi ng lolo ko, bibigyan niya ako ng 2 buwan. Kung ayaw mo pa rin sa akin pagkatapos ng 2 buwan, huwag mo na akong pilitin. Diretso siyang tumayo, tumingin kay Lito, at galit na sinabi, mayroon akong magandang dahilan para sabihin sa iyo na ako, si Yang Jiang, ay hinding-hindi titingin sa iyo. Go! Ikaw! Galit na galit siya. Bakit siya pinilit ni Lolo na makasama itong tila walang kwentang lalaki? Akala ba niya maganda ang buhay niya? Maya-maya lang, may boses na nagmula sa gilid, Yangsi. Natigilan si Yangsi at tumingin sa tao. Bahagyang nagbago ang kanyang mukha, at maging ang kanyang katawan ay bahagyang nanginag. Nakatayo sa harapan nila ang isang matangkad at gwapong binata na mukhang matagumpay na tao. Sa sandaling ito, gulat na nakatingin si Rudy Gao kay Yangsi. Yangsi, hindi ko ine-expect na makakasama kita pagkatapos makabalik galing ibang bansa. Si Yangsi, na kanina pa kumalma mula sa pananabik, ay malamig na sinabi, wala akong masasabi. Pwede ka nang umalis. Tila nababalisa si Rudy. Direkta niyang hinawakan ang kamay ni Yangsi at malakas na sinabi, Yangsi, kasalanan ko sa simula. Alam mo rin na pinilit ako ng pamilya. Umalis ako, at pinagsisisihan ko ito. Ang mukha ni Yangsi ay mapatla, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng mas marahas. Ang mga salita ni Rudy ay tila nagpasigla sa kanya. Sabi ko, walang namamagitan sa atin. Bitawan mo ako. Nagpumiglas siya ng husto, ngunit kung tutuusin, siya ay isang mahinang babae at hindi kayang lumaban. Yangsi, kasalanan ko, mahal pa rin kita. Walang kahihiyang hinawakan ni Rudy si Yangsi, at ang kabilang kamay nito ay gumagala sa baywang nito nang hindi mapakali. Kumunat ang noo ni Lito. Akala ba nila patay na siya? Pang! Sa isang malakas na kalabog, hinampas niya ang mesa. Parehong nagulat sina Rudy at Yangsi. Ngayon lang nakita ni Rudy si Lito, ngunit hindi niya ito sineseryoso. Siya ang kinalulugdan ng Diyos, at kakaunti ang mga taong kwalipikadong maging kakompetensya niya. Yangsi, sino siya? Tumingin si Rudy kay Yangsi. Napaawang ang labi ni Yangsi.
Gustong-gusto niyang gamitin si Lito bilang dahilan para mawala ang gusot ni Rudy, ngunit hindi niya talaga masabi. Sa mga tuntunin ng pagkakakilanlan, si Lito ay mapagpakumbaba tulad ng isang maliit na alikabok sa harap ni Rudy. Sa sandaling ito, tumayo si Lito at sinabing dahan-dahan, ako ang kanyang fiancé. Hindi nararapat na hawakan mo ang kamay ng aking asawa ng ganito, hindi ba? Ano? Si Rudy ay mukhang mabangis at tumingin kay Yangtze. Yangtze, totoo ba yung sinabi niya? Gusto talaga ni Yangtze na alisin siya sa lalong madaling panahon. Nagdesisyon siya at tumango habang nakapikit. Namutla ang mukha ni Rudy. Umiling siya at sinabing, imposible. Siguradong nagsisinungaling ka sa akin. Paano ka magkakagusto sa ganyang lalaki? Nang marinig ito, labis na nalungkot si Lito. Haha, nagkakamali ka. Ang swerte niya na nine-love ako sa kanya. Sa sandaling sinabi niya ito, hindi banggitin si Rudy, ang mga bisitang nanunood ng kasiyahan sa malapit ay hindi napigil ang tumawa. Nagyayabang talaga ang lalaking ito. Napakaganda niya. Maraming tao ang gustong pakasalan siya sa kanilang mga panaginip, ngunit nagpanggap pa rin siya na nagdadalawang isip. Lalong hindi nakaimik si Yangtze. Tumangala siya sa kisame at bumaantong hininga sa kanyang puso. Magandang langit, anong uri ng napakagandang regalo ang inayos mo para sa akin? Hindi naniniwala si Rudy na sina Lito at Yangtze ay may kinalaman sa isa't isa. Binato niya ng tseke si Lito at sinabing, 200,000 ito. Kunin mo ang pera at umalis ka dito. Bahagyang dumilim ang mukha ni Lito, at hindi man lang niya tiningnan ang tseke. Malamig niyang sabi, uulitin ko. Let go of her, or else don't blame me for being impolite. Ngumisi si Rudy. Boy, kilala mo ba kung sino ako? Base sa accent mo, dapat akong nanggaling sa ibang bansa. Makinig kang mabuti, Gao ang apelyido ko, at Rudy Gao ang pangalan ko. Pagkasabi pa lang niya nito ay may naisip agad siyang katabi. Huminga siya ng malalim at gulat na sinabi, Rudy Gao. Ikaw ba ang panganay na apo ng pamilya Gao? Diyos ko, nabalitaan ko na umabot na ng ilang bilyong ang mga ari-arian ng pamilya Gao. Si Rudy Gao ang apo na pinahahalagahan ni Old Master Gao. Siya ay nakatakdang magmana ng 10 bilyong ari-arian sa hinaharap. Sunod-sunod na sumisigaw ang paghanga, at ang lahat ay naiinggit at magalang na tumingin kay Rudy. Tumingin si Rudy kay Lito nang may pagmamalaki na may panunuya sa kanyang mukha. Anak, narinig mo ba yon? Umalis ka. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Lito ay agad siyang nagulat. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong at walang pakialam na sinabi, ano ba ang Gao family? Apo ka lang, ano ka ba? Wala kang karapatang maging aso ko. Kabanata 486. Ikaw. Wala pang nakakausap ng ganito kay Rudy. Ang kanyang mukha ay namumula, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, ikaw ay isang bastos. How dare you disrespect me? Tatandaan ko ito. Halatang pinagbabantaan siya nito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yangtze. Napakalinaw niya tungkol sa kapangyarihan ng pamilya Gao. Kung gusto ni Rudy na harapin si Lito, tiyak na hindi makakatakas si Lito. Iniisip ang kabaitan sa pagitan ng kanilang mga ninuno, hindi niya napigil ang ipaalala sa kanya, Lito, huwag kang magsalita ng walang kaparerekan. Humingi ng tawad sa kanya. Naisip ni Rudy na si Yangtze ang gumagawa nito para sa kanya, kaya ngumiti siya at sinabing, Yangtze, basta uminom ka ng isang tasa ng kape kasama ko, hindi ko siya masisisi. Pagkatapos noon, hinailan niya si Yangtze at aalis na sana. Sumimangot si Yangtze at nagpumiglas ng husto, ngunit hindi niya ito maalis. Sa sandaling ito, 2 daliri ang nakapulupot sa palso ni Rudy. Nakaramdam lang ng matinding sakit si Rudy at hindi niya namamalayan na binitawan ang kamay ni Yangtze. Binawi ni Yangtze ang kanyang kamay at mabilis na umatras ng ilang hakbang, nakatingin kay Rudy ng maingat. Boy! Nakakahiya ka naman di ba? Galit na galit si Rudy kaya namula ang mukha niya. Malamig ang ekspresyon ni Lito habang walang pakialam na sinabi niya, ikaw ang walang modo. Asawa ko siya. Kung maglalakas loob kang hawakan siya muli, maniwala ka man o hindi, puputulin ko ang mga kuko mo. Ang boses ni Lito ay napakalamig, at ang kanyang mga mata ay kasing lamig at kasing lamig ng sa isang agila. Nagbigay siya ng malakas na mamamatay tao na aura. Nanginig si Rudy, at halos hindi na siya makahinga dahil sa pressure. Puno ng malamig na pawis ang likod niya. Anak, may gagawin ako ngayon, kaya hindi ako makikipagtalo sa iyo. Pero huwag mong isipin na bibitawan kita. He snorted coldly at umalis na nakayuko. Tumikim si Lito at sarkastikong sinabi, duwag ka. Nasa mood ka pa bang pag-alitan siya? Galit na galit si Yangtze kaya pinagdikit niya ang kanyang dibdib. Alam mo ba kung gaano kalakas ang pamilya Gao sa Jingcheng City?
Kung talagang may gusto siyang gawin sa iyo, kahit ako ay hindi ka mapoprotektahan. Nagkibit-balikat si Lito at Ninitian. Ano ang magagawa sa akin ng isang mayamang pangalawang henerasyon? Ikaw. Galit na galit si Yangtze kaya hindi siya makapagsalita. Sa huli, umiling lang siya. Gaya ng inaasahan, galing sila sa isang maliit na lugar. Hindi nila naiintindihan ang kakaibang sitwasyon sa kabiserang lungsod. Sila ay simpleng ignorante at katawa-tawa. Saan ako nagustuhan ni Lolo? Kung tungkol sa background ng pamilya, hitsura, o pananaw, hindi karapat-dapat. Malamig na tumalikod si Yangtze at naglakad palabas. Hoy, bakit ang bilis mong maglakad? Mabilis na sumunod si Lito. Dinala ni Yangtze si Lito sa isang high-end na residential quarter. Ang gate ay nilagyan ng fingerprint lock. Tinulungan ni Yangtze si Lito na ipasok ang fingerprint bago buksan ang pinto. Nakatira siya ngayon sa isang maluwang na silid na may kulay beige at puti. Ang palamuti ay mainit at eleganteng, at may mahinang halimuyak na jasmine sa hangin. Malamig ang mukha ni Yangtze habang nasa daan. Hindi niya ito pinansin at naglabas ng malamig na aura na maglalayo sa mga estranghero. Sa master bedroom sa taas ako nakatira. Bawal kang umakyat. Malamig niyang sabi, saka itinuro ang isang maliit na kwarto sa tabi ng hagdan. Dito ka titira. Sa pagtingin sa maliit na silid na ito na wala pang 10 metro kwadrado, natahimik si Lito at sinabing, ito ba ang kwarto ng yaya? Hindi ito angkop para sa iyong magiging asawa, hindi ba? Shut up. Hindi ka pwedeng maging future husband ko. Sabi ni Yangtze na may pagkapuot, pakiramdam na napahiya. Ngumisi si Lito. Huwag ka munang magsalita. Malayo pa ang lalakbayin natin in 2 months. Baka mahalin mo ako pagdating ng panahon. Ang ganitong bagay ay ganap na imposible. Sa loob ng 2 buwan, ikaw, isang Polaka, ay babalik sa pinanggalingan mo. Ngumuso si Yangtze at tumalikod para umalis. Sa sandaling ito na ang kanyang katawan ay umindayog, at isang masakit na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Inilagay niya ang isang kamay sa ilalim ng kanyang tadyang. Sakit ng tiyan. Masasabi ni Lito sa isang sulyap. It's none of your business. Umungol si Yangtze, umakyat sa itaas, at bumalik sa silid upang isara ang pinto. Umiling si Lito at sinimulang ayusin ang kanyang silid. Napakasimple ng kwarto. May isang single bed, isang bedside table, at isang wardrobe. Bagamat simple, sapat na para sa kanya ang pakikitungo sa loob ng 2 buwan. Habang nag-aayos siya ay tumunog ang kanyang cellphone. Iyon ang tawag ni Bingbang Sia. Lito, libre ka ba ngayong gabi? Malapit na akong matapos sa trabaho ko. Paano kung i-treat ka ng hapunan? Dumating ang banayad at kaaya-ayang boses ni Bingbang. Dahil walang lugar na makakainan ngayong gabi, natural na hindi tumanggi si Lito. Okay, may oras ako. Well, magkita tayo sa Redwater Restaurant sa Lower River District sa loob ng 1 oras. Masayang sabi ni Bingbang. Okay, see you then. Pagkababa ng telepono, handa nang umalis si Lito. Pagbaba ng hagdan, tiningnan niya ang kwarto ni Yangtze. Nakasara ang pinto. Nakatulog kaya siya. Iniisip niya ang kanyang maputlang mukha ngayon, nahulaan niya na ang kanyang tiyan ay napakasakit. Natatakot siya na hindi siya manatiling walang laman sa gabi. Pumunta si Lito sa kusina at gustong gumawa ng isang mangkok ng mapusyaw na berdeng gulay at egg noodles. Matapos tingnan ito ng matagal, nalaman Lito walang laman ang ref, ilang bote lang ng mahinang mineral water. This woman never cooks. She's too mean. I won't marry her. Isinara niya ang pinto ng refrigerator at bumaantong hininga. Sa huli, sa wakas ay natagpuan niya ang isang bag ng unbetray rice mula sa cabinet. Casual lang ang kayang pagluto ng lugaw. 10 taon nang nanirahan si Lito sa bundok. Ang kanyang amo at siya ay palaging nagluluto para sa kanya. Kung pag-uusapan ang husay niya sa pagluluto, siguradong hindi masama kahit hindi sila maglakas loob na sabihin na maihahalin tulad sila sa mga nangungunang chef. Maya-maya, nakahanda na ang isang palayok ng mabangong sinigang. Kumuha siya ng isang dakot na pildores sa somero ring at ibinuhos sa sinigang. After that, umalis na siya. Sa master bedroom, si Yangtze ay pumulupot sa kama, ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa kanyang tiyan, at ang kanyang mukha ay sumasakit. Sa oras na ito, hindi lamang siya sumakit ang tiyan, ngunit siya ay nauuhaw din. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang bumaba para uminom ng tubig. Ayaw niyang makita ang lalaking iyon. Sa bandang huli, uhaw na uhaw siya kaya wala siyang ibang magawa kundi ang bumaba. Noon lang niya napagtanto na nakaalis na si Lito. Uminom siya ng isang basong tubig at aakyat na sana siya nang biglang may naamoy siyang halimuyak na nagmumula sa kusina. Nag-ilusyon ba ako sa gutom?
Nalilitong bulong niya habang naglalakad papunta sa kusina at nakita ang kaldero ng lugaw na gawa ni Lito. Ito ba? Ginawa para sa akin. Sumimangot si Yangtze at mukhang naiinis. Ngumuso siya at sinabing, nakakadiri isipin ang bagay na iyon na gawa ng isang Polaka. Hindi ko ito kakainin kahit mamatay ako sa gutom. Tatalikod na sana siya at aalis, kumalam ang tiyan niya. Gutom na ako. Para sa ilang kadahilanan, ang lasa ng lugaw ay ibang-iba. Naamoy niya iyon at nagsimulang mag-asal ang laway sa kanyang bibig. Medyo nalito si Yangtze. She hesitated and said, dahil nagawa mo na, sayang ang pagkain kung hindi ko ito kakainin. Pagkatapos ay susubukan ko ang aking makakaya. Casual siyang sumandok ng isang kutsara at inilagay sa kanyang bibig. Biglang, isang mainit at banayad na hininga ang dumaan sa kanyang lalamunan sa kanyang tiyan, at ang nasusunog na sensasyon doon ay agad na nawala. Anong nangyayari? Puno ng gulat ang mukha niya. Walang pag-aalinlangan, isa-isa niyang inubos ang natitirang lugaw. Kabanata 487. Matapos maubos ang lugaw, naramdaman ni Yangtze na siya ay lumulutang sa hangin. Mapatla at namumula ang kanyang mukha, at pinagpapawisan siya. Sobrang sarap. Hindi niya maiwasang purihin siya. Tila hindi siya inutil. At least hindi masama ang pagiging cook. Pagkatapos ayusin ang kusina, si Yangtze ay naligo, pagkatapos ay nagsuot ng sexy pink na lace na pajama, nakahiga sa kama at naglalaro sa kanyang mobile phone. Sa oras na ito, may lumabas na headline, Batang Bayani. Iniligtas ng lalaki ang dilag sa high-speed na tren at marahas na binugbog ang maton. Si Yangtze ay curious na pumasok at nalaman na mayroong isang video, na siyang proseso ng paghampas ni Lito kay brother Siang. Gayunpaman, dahil na-distort ang buong katawan ni Lito, isang malabong figure lang ang nakikita niya. Ang kanyang boses ay hinarap, kaya hindi siya nakilala ni Yangtze. Napabuntong hininga siya, at bakas ang pananabik sa kanyang magandang mukha. Ah, totoong lalaki ang ganyang lalaki. Bakit hindi ko makilala ang ganyang bayani? Tuloko lang ako. Muling naisip ni Yangtze si Lito at biglang sumakit ang ulo. Pakiramdam niya ay wala ng pag-asa sa buhay. Kasabay nito, sa French restaurant. Nang dumating si Lito sa pribadong silid, dumating na ang lahat. Bukod kina Bingbang, Tang, at Dina, dumating din si Ranran, at nagdala rin siya ng kaibigan. Lito, halika, maupo ka. Agad na hinaila ni Bingbang ang upuan sa tabi niya. Walang sinabi si Lito. Diretso siyang naglakad at umupo sa tabi ni Bingbang. Nang makita ang eksenang ito, bakas ng sama ng loob ang bumungad sa mukha ni Ranran. Lito, napakaswerte mo. Si Bingbang ay hindi naging ganoon kaasikaso sa ibang mga lalaki. Sa isang tabi, nagbiro ang masigla at masayang Tang. Namula si Bing at pinandilatan siya. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Inilabas ni Tang ang kanyang dila at mas masayang ngumiti. Nako, mahiyain ang beauty. Tumingin si Bingbang kay Lito na may walang magawang ekspresyon. Kinawian ni Lito ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, wala lang. Nagbibiro lang siya. Saglit na natigilan si Bingbang, at saka ngumiti ng maluwag. Sa pagtingin sa kanilang matalik na pakikipag-ugnayan, si Ranran ay labis na nagalit na ang kanyang mga ngipin ay halos patag. Tumayo siya at sinabing may peking ngiti, Kuya Lito, ipapakilala kita. Kaibigan ko ito, si Conrad. Tumayo din si Conrad at ngumisi kay Lito. Siya ay matangkad, hindi bababa sa 1.9 metro. Bagamat maluwag ang suot niyang sportswear, kitang-kita ang umbok ng kanyang mga kalamnan. Ang kanyang mga templo ay nakaumbok, at ang kanyang mga mata ay nagninangning. Taglay niya ang bangis ng isang mandirigma. Narinig ko ang kabayanihan ni Kuya Lito sa high-speed na tren. Sobrang hinahangaan kita. Iniunat ni Conrad ang kanyang kamay kay Lito. Binobola mo ako. Ngumiti si Lito at hinawakan ang kamay ni Conrad. Sa sandaling ito, ang mukha ni Conrad ay nagpakita ng pagpapahayag ng tagumpay. Bigla niyang nilakasan ang lakas ng kamay niya. Dahil sa lakas, nakaumbok ang mga asul na ugat sa kanyang noo. Ngumisi si Lito sa kanyang puso. Oo naman, tinawag ni Ranran ang taong ito. Wala siyang magandang intensyon. Ang hapunan ngayong gabi ay isang piging. Haha, medyo malakas ka. Ngumiti si Lito nang walang pakialam. Ang lakas ni Conrad sa sandaling ito ay napakalakas. Kung ordinaryong tao lang, malamang nabali na ang kamay niya. Matagumpay na itinaas ni Conrad ang sulok ng kanyang bibig. Hindi ko pa nagagamit ang lakas ko. Ano ba? Kuya Lito, hindi mo na kaya? Masyado kang mahina. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, biglang nagbago ang kanyang mukha, at naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang kamay. Tumingin sa kanya si Lito at sinabing may mapanuksong ngiti, anong problema? Masama ba ang pakiramdam mo? Bakit parang namumutla ka? Hindi. Wala.
Kinagat ni Conrad ang kanyang mga ngipin. Muntik na siyang mahimatay sa sakit. Nang makitang hindi na siya makatagal, dahan-daang binitawan ni Lito ang kanyang pagkakahawak. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Conrad. Napasapo siya sa noo at napagtantong basang-basa na ito ng pawis. Hindi ordinaryo ang batang ito. Bumalik siya sa kanyang upuan at bumulong sa tenga ni Ranran. Puno ng mali siya ang mukha ni Ranran. Do you have any way to deal with him? As long as kaya mo siyang sirain, bibigyan kita ng lockery car na class. Labis na natukso si Conrad at agad na tumango. Don't worry. Leave it to me. Talagang ipapaupo ko ang batang ito sa wheelchair habang buhay. Tingnan ko kung ano pa ang magagamit niya para agawin ang babae mo. Nagsalita sila ng napakahina, ngunit bawat salita ay pumapasok sa tenga ni Lito. Ngumiti siya ng malamig. Tila may naghahanap ng kamatayan ngayong gabi. Hindi nagtagal, nakahain na sa mesa ang mga masasarap na pagkain. Lahat ay kumakain at nagkukwentuhan. Dahil nasa gitna si Tang, napakasigla ng kapaligiran. Nang halos handa na ang pagkain, biglang sinabi ni Conrad, nakita ko ang video sa internet. Mukhang magaling si Kuya Lito sa martial arts. Para siyang martial arts practitioner. Mahinhin na ngumiti si Lito. I don't dare. Natutunan ko lang ang ilang galaw ng three-legged cat kung fu sa village. Nang marinig ito, agad na naramdaman ni Conrad na si Lito ay napakahina. Nagawa niya itong patayin sa isang galaw. To tell you the truth, I'm a boxing player. I wonder if Brother Lito can give me a chance to learn from me. Nag-alinlangan si Lito. I don't think it's a good idea to meet you for the first time. Ano, natatakot ka ba? Malamig na ngumiti si Conrad. Don't worry. Seryoso ako. Hindi kita sasaktan. Niloko lang kita. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Lito ay hindi nakapagsalita kay Conrad. Umiling si Lito at sinabing, hindi ako nag-aalala sa sarili ko. Nag-aalala lang ako na baka hindi kita sinasadyang mapatay. Haha, natatakot ako na wala kang kakayahan. Ang mga kalamnan sa sulok ng bibig ni Conrad ay kumikibot ng husto. Lito, huwag kang impulsive. Masyadong delikado. Sinubukan siyang hikayatin ni Bingbang na may pag-aalala. Nagdilim ang mukha ni Ranran at ngumuso siya. You don't even dare to accept a small challenge. Anong klaseng lalaki ka? Tumango din si Dina at sinabi sa kakaibang tono, lalaban lang siya ng mga gangster sa kalye. Ang isang propesyonal na boksingero na tulad ni Brother Conrad ay walang kapantay sa kanya. Nang akala ng lahat na hindi papayag si Lito. Okay, mag-compete tayo. Mahinahong tumango si Lito. Lumiwanag ang mga mata ni Ranran. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Conrad at ngini siya ng kanyang puso. Walang isip talaga ng lalaking ito. Okay. May alam akong boxing club sa malapit. Tara na. Tawa ng tawa si Conrad, parang nakita niyang kumakaway sa kanya ang sasakyang S-Class. Sinabi ni Ranran kay Bingbang at sa iba pa, tara na at tingnan natin. Gusto niyang makita ni Bingbang sa sarili niyang mga mata kung paano year-okon si Lito. Ang lahat ng kababaihan ay naghahangad para sa malakas. Kapag dumating ang oras na iyon, mawawala ng interes si Bingbang kay Lito. Makalipas ang 15 minuto, nakarating na sila sa boxing stadium. Sa oras na ito, marami pa ring boxing player sa club, pinagpapawisan. Kuya Conrad. Nang makita nila si Conrad, tuwang-tuwa silang lumapit sa kanya at hinangaan siya ng husto. Inilagay ni Conrad ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at tumango ng paulit-ulit na parang nag-iinspeksyon ng isang malaking shot. Bumulong si Bingbang kay Lito, mukhang sikat si Conrad sa boxing circle. Hindi mo siya matatalo. Bilasan mo at sabihin mo na may gagawin ka. Napatingin si Lito sa likod ni Conrad at malamig na ngumiti. Hindi na kailangan. Bingbang, huwag mo siyang piliting kumbansihin. Dahil sa sobrang tiwala niya, hayaan silang makipagkompetensya. Pagdating ng panahon, ang katotohanan ay magtuturo sa kanya kung paano kumilos. Naiinis na sabi ni Dina. Kabanata 488. Tumalon si Conrad sa ring at binigyan si Lito ng mapanuksong ngiti. Halika. Nang malapit nang maglakad si Lito papunta kay Conrad, isang lalaki ang lumabas sa karamihan na puno ng pambabola ang mukha. Conrad, wala kang kailangang gawin sa lalaking ito. Kaya ko siyang matalo hanggang mamatay. Oh, how about this? Sabay kayong lumapit sa akin. Bahagyang ngumiti si Lito. Ano? Pagkasabi pa lang niya nun, napangisi ang lahat. Sa paghusga sa kanyang figure lamang, si Lito ay napakapayat at mukhang isang ordinaryong tao. Si Conrad at ang lalaking iyon ay kasing lakas ng bundok, at ang kanilang mga kalamnan ay nakaumbok. Ang kaibahan sa pagitan ng dalawa ay simpleng trahedya. Anak, saan ka nakakuha ng lakas ng loob para sabihin yan?
Sa sobrang galit ng lalaki ay natawa siya. Hinala niya na hindi maganda ang utak ni Lito. Hindi siya pinansin ni Lito at mahinahong naglakad papunta sa ring na nasa likod ang mga kamay. Malamig na sumangot ang lalaki, at bakas ng kalupitan ang bumungad sa kanyang mukha. How dare you put on air sa oras na ito? Tuturuan kita ng leksyon. Ngumisi si Dina. I didn't expect na ganito pala kangas itong lalaking ito. Akala niya kaya niyang maging mayabang kahit konting effort. Napabuntong hininga si Tang. Natatakot ako na hindi kakayanin ni Lito ang dalawang malalakas na lalaki sa parehong oras. Gusto mo bang tumawag muna na ambulance? Ikinuyom ni Bingbang ang kanyang mga kamao dahil sa kaba at tumitig sa entablado. Ang mga mata ni Ranran ay puno ng panunuya, na para bang nakita niya si Lito na binugbog hanggang sa mabaliw. Sa arena, sinabi ni Conrad, let's talk about it first. We are willing to compete in martial arts. We can't hurt our lives, but if we accidentally break an arm or leg, we are not allowed to responsible. Ngumiti si Lito. Ang kanyang mga salita ay upang maghanda ng isang paraan para sa kanyang sarili. Okay, payag ako. Tumango siya. Sa isang sipol, nagsimula ang kompetisyon. Anak, baliin ko ang mga braso at binti mo mamaya. Huwag kang umiyak kung lalaki ka. Ngumisi ang lalaki at nanguna sa pag-atake. Binato niya ng kanang kawit si Lito. No wonder isa siyang professional boxer. Mabilis, tumpak, at mabangis ang kanyang mga galaw. Ngunit sa mga mata ni Lito, siya ay clumsy bilang isang sanggol. Ngumisi si Lito, hinawakan ang palso ng lalaki, at pinaikot ito. Basag. Direkta niyang nabali ang palso. Pagkatapos, sa isang sipa, lumipad ang lalaki palabas ng entablado at bumagsak ng husto sa lupa. Napakabilis ng eksenang ito. Akmang palakpakan na ng lahat ang lalaki, isang figure ang kumislap sa entablado at lumipad palabas ang lalaki. Nataranta ang lahat at hindi alam kung ano ang nangyari. Hanggang sa umungol ng malungkot ang lalaki ay natauhan ang lahat at nagmamadaling tinulungan siyang makatayo. Tumingin si Lito sa kanya at nakangiting sinabi, putulin mo ang iyong mga braso at binti. Huwag kang umiyak kung lalaki ka. Ito ang sinabi niya kay Lito. Nakapikit ang lalaki. Nang marinig niya ito ay namula ang buong mukha niya. Wow! Ang gwapo ni Lito ngayon lang. Tuwang-tuwang sumigaw si Tang. Nakahinga ng maluwag si Bingbang at sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Kinagat ni Dina ang kanyang mga labi at sinabi sa kakaibang tono, hindi pa kumikilo si Conrad. Siguradong hindi siya mananalo. Nang makita ang ngiti sa mukha ni Bingbang, nagdilim ang mukha ni Ranran at agad siyang commendat kay Conrad. Tumango si Conrad sa kanya at tumingin kay Lito. Kuya Lito, hindi ko akalain na magaling ka pala sa martial arts. Hinahangaan kita. Ngumiti si Lito. Hindi na kailangang magsalita ng kalokohan. Magsimula na tayo. Okay. Ngumisi si Conrad at biglang gumalaw, parang cheetah na umaatake kay Lito. Kumislap ang figure ni Lito at madali niya itong naiwasan. Muling umatake si Conrad. Lumingon si Lito at umiwas muli. Sa mahigit isang dosenang galaw, umatake at umiwas silang dalawa, ngunit hindi nasaktan si Lito. Isang duwag. Nagkaroon ng pagsabog ng pagmumura mula sa ibaba. Kung may guts ka, huwag kang magtago. Puno ng panunuya ang mukha ni Ranran. Sinadya niyang sabihin kay Bingbang, see. This guy is a coward. Umiling si Dina, sinabi ko na sa iyo na ang taong ito ay talagang walang kapantay kay Conrad. Gayunpaman, hindi tulad ng mapanoksong pulutong, si Conrad, na nasa ring, ay nasa state of shock na. Tila umiiwas si Lito, ngunit pare-pareho ang kanyang hininga at kalmado ang kanyang mukha. Halata namang madali para sa kanya ang lahat ng ito. Sa kabilang banda, humihingal at pagod si Conrad. Hindi niya talaga inaasahan na ang lalaking ito, na mukhang ordinaryo, ay may ganoong kakayahan. Bakas ang lamig sa kanyang mga mata. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin. Inihagis niya ang sarili kay Lito, at kasabay nito, dalawang bakal na pako ang bumaril sa kanyang mga kamay. Malamig na ngumiti si Lito at hindi na interesadong maglaro. Ang kanyang figure ay kumislap at nawala sa paningin ni Conrad. Nagsikip ang mga mata ni Conrad. Nasaan siya? Sa sumunod na segundo, ang panunuya ni Lito ay nagmula sa likuran at sinipa si Conrad. This time, natigilan ang lahat. Si Conrad ay isang celebrity sa boxing circle at ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang propesyonal. Gayunpaman, natalo siya ng mukhang plain-looking guy na ito sa isang galaw. Hindi ito ang katapusan. Itinaas ni Lito ang kanyang paa at tinapakan ito sa binti ni Conrad. Basag! Basag! Sa dalawang tunog ng pag-crack, nabali ang mga binti ni Conrad. Hoy, ang layo-layo mo na. Tapos na, bakit binabali mo pa ang mga paa niya? Medyo galit na sumigaw ang ilang tao.
Malamig na ngumiti si Lito at iwinagayway ang kanyang kamay. May nahulog sa lupa na may kalansing. Napatingin ang lahat at nakitang ito ay dalawang itim na bakal na pako. Ito ba? Isang hidden weapon. Imposible. Paanong gumamit si Conrad ng mga nakatagong armas? Oo, dapat itong lalaking ito ang nanira sa akin. Gusto niyang sirain ang reputasyon ni Conrad. Tinapakan ni Lito ang nabali na binti ni Conrad at malamig na sumigaw, sabihin sa lahat kung kanino ang bagay na ito. Napasigaw si Conrad at pakiramdam niya ay mamamatay na siya. Walang pag-aalinlangan niyang inamin, akin na. Akin na. This time, puno ng galit ang mga tao sa ilalim ng stage. Gumamit talaga siya ng hidden weapon. Masyado siyang kasuklam-suklam. Tama. This guy doesn't deserve boxing. Send out the news and make him unable to survive in the future. Naramdaman ng lahat na nalinlang sila ni Conrad. Tinuya nila siya at binago ng 180 degrees ang kanilang ugali. Bumaba ng stage si Lito at tumayo sa harap ni Ranran. Ngumiti siya at sinabing, maghanap ka na lang ng mas malakas sa susunod. Sayang ang oras ko. Nagdilim ang mukha ni Ranran at sa sobrang galit niya ay hindi siya makapagsalita. Nakangiting sinabi ni Tang kay Lito, Lito, ang gwapo mo ngayon, pero hindi mo alam kung gaano nag-aalala sa iyo ang Ice Beauty namin. Sok! Sok! Habang nagsasalita siya, binigyan niya ng hindi maliwanag na tingin si Bingbang. Huwag kang ang magsalita ng kalokohan. Nag-alala ako sa kaibigan ko. Pinandilatan ni Bingbang si Tang. Hinaila siya ni Tang at nakangiting sinabi, kaibigan. Kung gayon bakit namumula ka? Mukhang hindi naman kailangang mahiya sa pagitan ng magkakaibigan, di ba? Ako. Awkward na tumingin si Bingbang kay Lito at kinagat ang kanyang labi. Maya-maya lang ay tumunog ang kanyang cellphone. Nang matanggap niya ang tawag ay biglang nagbago ang mukha niya. I see. Pupunta agad ako dyan. Anong mali? Nang makita ang kanyang naguguluhan na mukha, hindi namamalayan ni Lito na nagtanong. Bahagyang namumula ang mga mata ni Bingbang, ngunit umiling lang siya at pilit na ngumiti. Wala lang. May gagawin ako. Aalis na ako. Pagkatapos noon ay nagmamadali siyang umalis. Dahil naunang umalis si Bingbang, walang masabi ang iba, kaya magkahiwalay silang umuwi. Nang bumalik si Lito sa tirahan ni Yangtze, nalaman niyang nakainan nito ang lahat ng lugaw, kaya agad itong ngumiti. Babae, ang sinasabi mo ay tungkol sa mga hayop na hindi sinasadya ang kanilang sinasabi. Kabanata 489. Kinabukasan, maagang bumangon si Lito at nagluto ng kaldero ng sinigang. Dahil napakaganda ng kapaligiran ng komunidad, bumaba siya para mamasyal at saka bumalik. Pagkapasok niya sa pinto, nakita niya si Yangtze na naka-slip skirt na nagbuhos ng tubig sa kusina. Nang makita niyang pumasok si Lito sa bahay, bigla niyang naalala na may kakaibang lalaki ang nakatira sa bahay. Bumangon siya sa umaga at nalilito, kaya tuluyan niyang nakalimutan. Ang kanyang t-shirt ay malalim na V, at ang kanyang figure ay napakaganda. Siya ay may dalawang Snow White, balingkinitan, mahahabang binti at isang pares ng malajade na paa, na napaka-sexy. Dahil kakabangon pa lang niya ay medyo magulo, tamad at kaakit-akit ang mahaba niyang itim na buhok. Nang makitang nakatitig si Lito sa kanya, nagalit si Yangtze. She sneered and said, maganda ba? Nagkibit balikat si Lito. I guess so. Pagkatapos nun, naglakad na siya papuntang banyo. Natigilan si Yangtze. Ang sagot ay ganap na iba sa inaasahan niya. Napakasama mong tao. Malamig siyang ngumuso. Habang naglalakad si Lito, hinubad niya ang kanyang jacket, inihayag ang kanyang itaas na katawan, at inihagis ito sa sofa. Si Yangtze ay hindi sinasadyang sumulyap sa kanya, ngunit ang kanyang magagandang mata ay natigilan. Kahit na si Lito ay hindi isang matipunong lalaki, tiyak na hindi siya payat. Siya ay tumingin na napaka-ordinaryo sa kanyang damit, ngunit ang mga kalamnan sa kanyang katawan ay napakaganda. Walang kamalay-malay na tiningnan ito ni Yangtze ng matagal, at bahagyang nag-init ang kanyang mukha. Maganda ba? Tumingin sa kanya si Lito na para bang tinutokso siya. Parehong-pareho ang tono niya kanina. Biglang natauhan si Yangtze. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin at galit na sinabi, ano ang pinagsasabi mo? Sinong gustong makakita ng pulaka na katulad mo? Pagkatapos noon ay mabilis siyang umakyat pero halatang magulo ang mga yabag niya. Bumalik sa kanyang kwarto, isinara ni Yangtze ang pinto, hingal na hingal, at tinapik ang kanyang dibdib. Yangtze, nababaliw ka na ba? Nakita mong nabighani ang lalaking iyon. Patay na ba ang lahat ng lalaki sa mundo? Isinusumpa niya ang sarili sa pagkapuot. Speaking of which, hindi inaasahan na hindi masyadong maganda ang itsura ng lalaking iyon. Medyo maganda ang figure niya.
Naalala ang figure ni Lito, na mula si Yangtze at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gayunpaman, mabilis niyang nabawi ang lamig niya. So what if he has a good figure? Ang focus ng lalaki ay sa strength. Meron ba siya? Pagkaraang huminahon saglit, nagpalit siya ng damit, naghilamos, at nagayos bago bumaba para magtrabaho. Sa oras na ito, naligo na si Lito, nagpalit ng damit, at kumakain ng lugaw sa kusina. Nang makitang lalabas na si Yangtze, sinabi niya, kumain ka ng lugaw bago ka umalis. Ngumuso si Yangtze. Hindi. Sa oras na ito, napuno na ni Lito ang isang mangkok at dinala ito sa kanya. Isang malakas na halimuyak ang bumungad sa kanyang ilong. Si Yangtze ay hindi nagugutom, ngunit ang kanyang laway ay nagsimulang magholye ng ligaw. Hindi ako nagugutom. Alisin mo. Malamig niyang sabi. Sa oras na ito, ang kanyang tiyan ay gumawa ng malakas na tunog, umaalingaw-ngaw. Namula si Yangtze at nakaramdam ng sobrang kahihiyan. Ngumiti si Lito. Mukhang hindi sumasang-ayon ang tiyan mo sa sinabi mo. Gustong-gusto talaga ni Yangtze na makahanap ng isang butas na mapagtataguan. Palagi niyang ipinakita ang kanyang perpektong imahe, at hindi siya kailanman naging napakahiya. Tumahimik ka. Pinandilatan niya si Lito at umalis. Inilagay ni Lito ang lugaw sa lunchbox at sinundan siya sa underground na garahe. Bakit mo ako sinusundan? Masungit na sabi ni Yangtze. Sa kumpanya, simpleng sagot ni Lito. Tumingin sa kanya si Yangtze na parang nakatingin sa isang halimaw. Why are you going to my company? You are not my employee. With your education background, you can't even a security guard. Hehe, ikaw ang magiging asawa ko. Syempre, babantayan kita. Tumawa si Lito. Nakaramdam ng lamig si Yangtze at malamig na sinabi, huwag mo akong sundan. Pagkatapos nito, diretso siyang sumakay sa kotse, ngunit mas mabilis si Lito kaysa sa kanya at diretsong umupo sa passenger seat. Bastos ka. Si Yangtze ay malapit nang mamatay sa galit. Bahagyang sinabi ni Lito, mahal, ako ang escort. Bah! Dumura si Yangtze. Nang makitang huli na ang lahat, kinailangan niyang paandarin ang sasakyan. Pagkaraan ng ilang sandali sa pagmamaneho, sinabi ni Yangtze, hoy, anong ginagawa mo? Nag-isip sandali si Lito. Strictly speaking, wala akong trabaho ngayon. Nanlumo si Yangtze. Ito ay talagang isang pamagat. Dahan-dahan siyang nakahinga ng maluwag. Gusto ka ng lolo ko. At least maganda ang academic background mo, di ba? Tumanggaw si Lito. Oo, hindi masama. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yangtze. Parang graduate student man lang siya. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Lito ay halos mawalan siya ng hininga. I graduated from primary school. To tell you the truth, number 1 ako sa buong school nung graduation ko. Sa oras na iyon, ilang taon na siyang nagsasanay ng martial arts kasama ang kanyang master, kaya ang memorya at pangunawa niya ay mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang kaalaman sa mga libro sa paaralan ay hindi mahirap para sa kanya, kaya hindi niya ito binasa ng direkta. Halos lumuwa si Yangtze ng isang subo ng dugo. Dahil sa kanyang magandang pagpapalaki, hindi siya agad na yumangal. Nagtapos ako ng elementarya. Paanong may makapagtapos ng elementarya sa panahong ito? Lolo, nag-aral ka ba ng armas at nasira ang utak mo? Siya, isang nangungunang estudyante ng isang sikat na universidad sa Amerika, ay talagang itinuro sa isang tulala na nagtapos sa elementarya. Pagkatapos noon, hindi na umimik si Yangtze. Naglabas siya ng malamig na aura na maglalayo sa kanya ng mga estranghero, na nagpagulo kay Lito. Hindi maganda ang mukha ni Yangtze hanggang sa kumpanya. President Jiang. Okay. Nang makita ng receptionist si Lito sa likod ni Yangtze, biglang nagbago ang mukha niya at puno ng gulat. Bakit ang lalaking ito ay sumama sa presidente ng madaling araw? Hindi kaya magkasama sila kagabi. Paulit-ulit na umiling ang receptionist. Imposible iyan. Maganda at may kakayahan ang presidente namin. How could he be with such a mean loser? Sa opisina ng Pangulo. Umupo si Yangtze sa upuan, ang kanyang mga payat na daliri ay dumidiin sa kanyang mga templo. Sakit sa ulo. Miss Jiang. Sa oras na ito, pumasok ang isang lalaking nakasot na may salamin na may dalang bagay sa kanyang kamay. Siya si Makmak Son, ang sales director ng Donghong Company. Hindi pa ako kumakain. Ito ang masustansyang almusal na binili ko sa Imperial Kitchen. Inilagay ni Makmak ang mga bagay sa kanyang kamay sa harap ni Yangtze. Umiling si Yangtze. Ayoko kumain, alisin mo na. Umagang-umaga, puno na siya ng galit. Ano ang kakainin niya? Mas malumanay si Makmak. Dumiretso siya kay Yangtze at nilapitan siya. Miss Jiang, babae ka. Paanong hindi ka mag-aalmusal?
Nang maramdamang sinasadyang lumapit sa kanya ang lalaki, nandidiri si Yangtze. Gayunpaman, si Makmak ay ang kanyang kanang kamay, kaya hindi niya ito direktang mapag-alitan. Habang siya ay nahihirapan, lumapit si Lito at itinulak si Makmak palayo. Mahal, hindi maganda sa tiyan mo ang almusal na ito. Mas mabuting tulungan kita. Nakangiting sabi ni Lito, at pagkatapos ay inilagay ang lunchbox sa harap ni Yangtze. Buti naman kainin mo ito. Isang oras akong nagluto ng sinigang na pag-ibig. Pagkatapos sabihin iyon, si Lito mismo ay nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. It was so disgusting. Bagamat hindi nagustuhan ni Yangtze si Lito, isa itong magandang pagkakataon para maalis si Makmak. Wala siyang sinabi, na isang tacit admission. Sa isang tabi, sumigaw si Makmak, "Anak, sino ka?" Naglabas si Lito ng steamed bun at pinasok ito sa kanyang bibig. Ngumunguya siya habang sinasabi, "Bingi ka ba? Ako ang nobya ni President Jiang." Imposible. Tumingin si Makmak kay Yangtze. "Miss Jiang? Nagsisinungaling siya, di ba? Paanong naging fiancé mo ang ganyang tao?" Inayos ni Yangtze ang sarili at tumango. Kabanata 470. Nang makita si Yangtze na tumatango, naramdaman ni Makmak na tila siya ay tinamaan ng kidlat. Binigyan niya si Lito ng mabangis na tingin at bumaantong hininga sa kanyang puso. Para talagang bulaklak na nakaipit sa dumi ng baka. "Miss Jiang, nandito ako para ipaalala sa iyo na may dinner party ngayong gabi." Nagawa ni Makmak na pakalmayan ang sarili at iniba ang usapan. Tumango si Yangtze. "I see. Sige na." Nag-aatubili na tumingin si Makmak kay Yangtze. Makukuha ka pala nitong talunan, kaya ko rin." Pagkaalis ni Makmak, tinapos ni Lito ang kanyang almusal at tumayo. "Aalis ka ba ng kumpanya ngayong umaga?" Tanong niya. Tinitigan siya ni Yangtze nang walang pasensya. "It's none of your business. Don't really think of yourself as my person. Ginamit lang kita as a shield. Don't think too much. Kailangan mo lang sagutin ang tanong ko." Walang ekspresyon ang mukha ni Lito habang nakatingin ng diretso sa mga mata nito. Si Yangtze ay natigilan sandali. Pakiramdam niya ay biglang nagbago ang mga mata ni Lito. Hindi na siya mapang-uyam gaya ng dati. Sa halip, mayroon siyang isang uri ng kahangahangang kamahalan na nagparamdam sa kanya ng hindi sinasadyang takot. "Wala akong balak umalis." She clenched ang kanyang ngipin at hindi ibaba ang kanyang ulo. Sa halip, nanatili siyang nakatingin kay Lito. Sa pagtingin sa mga butil ng pawis sa kanyang noo, biglang tumawa si Lito. Nawala agad ang pressure sa kanyang mga mata, at bumalik siya sa pagtawa. "Masunurin talaga ang mahal kong asawa." Ngumiti siya, nag-wave ng kamay, tumalikod, at umalis. Nakahinga ng maluwag si Yangtze at tinapik ang kanyang dibdib. Unti-unting kumalma ang malakas na tibok ng puso niya. Kanina lang ba ay ilusyon? Bulong niya sa sarili, medyo naghihinala sa buhay. Tapos tumango siya ng mariin. Oo, ilusyon lang siguro. Paanong may ganoong kalakas na aura ang lalaking iyon? Sa oras na ito, umalis si Lito sa kumpanya at pumunta sa malapit na parke. Leader ng sekta. Isang matatag at malakas na boses ang dumating. Si Carlito Qui iyon, na matagal na niyang hindi nakikita. Tumango si Lito. "May nahanap ka na ba?" "Nahanap ko na. Ang pamilya Qui sa kabisera ay isang kilalang pamilya ng tradisyonal na gamot. Ang kanilang mga ninuno ay mga imperial na manggagamot. May lotes dito, ngunit." Sa puntong ito, nag-alinlangan si Carlito. "Anong mali?" Bahagyang ngumiti si Lito. Biglang lumuhad si Carlito sa isang tuhod. "I'm incompetent. Nagpadala kami ng isang tao upang bumili nito sa mataas na presyo, ngunit kahit na ano, ang Qui family ay hindi payag na gawin ito. Sinabi din nila na ang lotes ay ang kayamanan ng pamilya Qui at hindi kailanman ibibigay sa isang tagalabas." Ngumiti si Lito. "Ganun ba?" Tiningnan ni Carlito ang ngiti ni Lito at nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. "Sect leader, maaaring hindi madali ang sitwasyon. Ang pamilya Qui ay hindi isang ordinaryong pamilya. Mayroon silang malapit na relasyon sa maraming upper class na pampulitika at negosyong pamilya. Kung kukunin natin sila sa pamamagitan ng puwersa, maaari tayong magkaroon ng malaking problema. Walang bagay na hindi ko makuha, ako si Lito Argel." Malamig na nagsalita si Lito. Nagulat si Carlito at biglang tumango. "Oo." Sinulyapan siya ni Lito at sinabing, "Tumayo ka." Mabilis na tumayo si Carlito. Sa sandaling ito, 3 itim na komersyal na sasakyan ang dumaan mula sa gilid. Binuksan ng nasa gitna ang bintana ng backseat at isang medyo may edad na lalaki ang naghagis ng upos ng sigarilyo pababa. Sinulyapan ito ni Carlito, at biglang nagbago ang kanyang mukha. "Sect leader, may gagawin ako. Patawarin mo ako."
Ang boses ni Carlito ay mahigpit, ang kanyang mga kalamnan ay kasing higpit ng bakal, at ang kanyang mga kamao ay gumagawa ng mga tunog ng paglangit-ngit. Napansin ni Lito ang kakaibang gawin nito at nakakunot ang noo na nagtanong, ayos ka lang ba? Umiling si Carlito at pilit na ngumiti. Ayos lang ako. Pagkatapos noon ay mabilis siyang umalis. Naramdaman ni Lito na may tinatago si Carlito sa kanya, kaya nawala siya sa pag-iisip. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang tatlong komersyal na sasakyan sa isang courtyard house. Isang grupo ng mga lalaking nakaitim na malamig ang mukha ang lumabas sa mga sasakyan. Kabilang sa kanila, ang pinuno ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, nakasuot ng dilaw na exercise suit. May ngiti siya sa mabilog niyang mukha, pero ang ngiti ay nagpapalamig sa mga tao. Pumasok ang lahat sa bakuran. Nang isasara na sana ng mga tauhan nila ang pinto, sinabi ng lalaking naka-training gown, hindi mo kailangang isara ang pinto. May kaibigan sa labas. Nataranto lahat ng mga tauhan niya. Sa sumunod na segundo, lumitaw si Carlito sa pintuan. Sino ka? Hindi ito ang lugar na dapat mong puntahan. Umalis ka. Agad naman siyang pinagalitan ng mga tauhan niya. Gayunpaman, kumilos si Carlito na parang hindi niya narinig. Ang kanyang mga pulang mata ay nakatutok sa lalaking naka-training robe, at may matinding puot sa kanila. Isang nakangiting tigre sa southern border, Brando Kio. Si Carlito ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagsabi ng ilang mga salita, na parang lalamunan siya ng buhay. Sinulyapan ni Brando ang putol na braso ni Carlito at ngumiti. Umupo siya sa isang rattan chair at agad siyang binuhusan ng mga tauhan niya ng tsaa. Matagal nang may tumawag sa akin ng ganyan. Hindi ko akalain na makikilala ko ang isang matandang kakilala sa kabisera, ang one-armed mercenary king, Carlito Kui. Sa isang mahinang ngiti, maluwag siyang humigop ng tsaa. Ang mukha ni Carlito ay kasing lamig ng yelo, at ang kanyang mga mata ay duguan. Hakbang siyang naglakad papunta sa bakuran. Brando, pinahiya mo ang aking asawa at naging dahilan ng pagkamatay niya ng malungkot. Ngayon, kukunin ko ang buhay ng iyong aso upang bigyan ng respeto ang kanyang espiritu sa langit. Napangiti ng masama si Brando. Asawa mo. Nako, naalala ko. Noon, mahigit 12 kaming magkakapatid ang magkakasama. Ang sarap talaga ng babaeng iyon. Nidroga namin siya. Tinawag niya ang pangalan mo habang tumahimik ka. Ang mukha ni Carlito ay mapula, ang mga ugat sa kanyang mga templo ay tumitibok, ang kanyang mga mata ay malapit ng bumulaga ng apoy, at ang kanyang katawan ay nanginginig dahil sa sobrang lakas. Agad namang humakbang ang mahigit 12 ng kanyang mga tauhan at pinalibutan siya. Gayunpaman, ngumiti pa rin ng masama si Brando. Sa kasamaang palad, masyadong mabangis ang babaeng iyon. Nagpatiwakal siya pagkagising niya. Kung hindi, tinanggap ko na sana siya at sinundan ako para maging mayaman at makapangyarihan. Mas mabuti pa kaysa sumunod ka na may kapansanan. Malakas na nanginginig ang katawan ni Carlito, at ang kanyang buong katawan ay sumambulat ng malakas na hangarin na pumatay. Siya ay umungal at sumuntok, diretsyong tumusok sa tiyan ng isa sa kanyang mga tauhan na nasa harapan niya. Ang iba pang mga nasasakupan ay dumagsa pasulong. Si Carlito ay umungal tulad ng isang nakulong na hayop, na para bang siya ay pumasok sa isang estado ng walang sinuman. Ikinumpas niya ang kanyang nag-iisang braso, nabali ang kanyang ulo sa isang suntok, at nahati ang isang katawan gamit ang isang palad. Pagkalipas ng ilang minuto, mahigit 12 tao ang nahulog sa isang pool ng dugo, na may mga bali ng mga paa na nakakalat sa paligid. Si Carlito ay nakatayo sa gitna ng isang tumpok ng mga bangkay, na puno ng dugo, at ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Brando, ngayon, ipapadala kita upang makita ang iyong mga kapatid. Ang boses ni Carlito ay paos at puno ng puot. Ibinaba ni Brando ang tasa ng tsaa at ngumiti. Hindi ko itinatanggi na makapangyarihan ka talaga. Pinatay mo ng mag-isa ang 15 kong kapatid noong araw na iyon. Kung hindi ako nag-iingat, namatay ako sa iyong mga kamay. Pero umiling siya. Sa kasamaang palad, hindi na ikaw ang kapareha ko ngayon. Kung handa kang lumuhad at humingi ng awa sa akin, kaya kung iligtas ang iyong buhay alang-alang sa katotohanang minsang pinagsilbihan ako ng iyong asawa. Si Carlito ay umungal na parang lobo na para bang siya ay labis na nainsulto. Pumunta ka sa kamatayan. Siya ay sumugod na parang lobo. Hindi madaling pakitunguhan si Brando. Pagkatapos ng ilang round, unti-unti siyang natalo. Haha, Carlito, parang pinilit mo akong gamitin ang ultimate move ko. Ngumisi si Brando, at isang daloy ng itim na hangin ang lumabas sa kanyang palad. Kaagad, bumaba ng ilang degrees ang temperatura sa paligid. Pang! Sa isang suntok, lumipad paatras ang katawan ni Carlito at bumagsak ng husto sa lupa.